Kabanata 1231, Background. Hinawakan ni Dear Emperor ang kadena sa kanyang kamay at talagang gusto niyang gawing pamalit si Qin Yu para sa ahas na pinagmula ng Purple Jade. Ang mga salitang ito ay labis na nakakapangilabot at nagpanginig sa puso ng mga tao. Ngumisi si Qin Yu, depende yan kung may kakayahan ka o wala. Mukhang gusto mong maranasan ito. Pinaikit ng Dear Emperor ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sa isang pitik ng kanyang palad, ang kadena ay talagang nawala. Sa susunod na segundo, bago makapag-react si Qin Yu, biglang lumitaw ang kadena sa katawan ni Qin Yu. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi niya nakita kung paano napunta sa katawan niya ang kadena. Anong uri ng pamamaraan ito? Pulong ni Qin Yu. Sa hindi kalayuan, ang emperador ng USA ay hindi napigil ang mapangiti, ang bagay na ito ay tinatawag na coiling dragon lock. Kapag ikaw ay nakagapos, lahat ng iyong lakas ay mawawala. Kung wala ang aking utos, ikaw ay magiging isang lumpo lamang. Ngayon, maaari mo lamang akong pagsilbihan at palitan ang pinagmulang ahas na Purple Jade. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at nginisyan, sa tingin mo ba talaga ako ang hayop na iyon? Ibinuka ni Lu Huang ang kanyang bibig at nang magsasalita pa sana siya, nakita niya ang katawan ni Qin Yu na biglang nanginag, at ang nakapulupot na dragon lock na nakatali sa kanyang katawan ay agad na nabasag. Iyon lang. Ngumisi si Qin Yu. Medyo pangit ang ekspresyon ni Lu Huang. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, sino ka ba talaga? Ako kung sino ako, malamig na sabi ni Qin Yu. Sa sandaling ito, nakita na ng Dear Emperor na si Qin Yu ay pambihira, at nagsimula siyang makaramdam ng pangamba sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Bagamat mayroon siyang malakas na spell, hindi niya nais na gumawa ng mga kaaway sa lahat ng dako upang maiwasan ang pag-akit ng hindi kinakailangang gulo. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo ang isang lalaking nakasuot ng masikip na damit. Humiga siya sa tabi ng emperador ng USA at sinabi sa mahinang boses, Lord Dear Emperor, nalaman namin. Magsalita ka, sabi ni Lu Huang sa mahinang boses. Nagmamadaling sinabi ng batang iyon, ang pangalan ng taong ito ay Qin Yu. Siya ang sect master ng Heaven Gate at may natatanging record. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Lu Huang ang background ni Qin Yu. Matapos pakinggan ito, hindi maiwasan ni Lu Huang na mabigla. Tinulyapan niya si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, hindi nakakagulat na mayroon siyang ganoong kakayahan. Tama. Kilala rin ng taong ito bilang numero 1 tao sa mundo, patuloy ng batang katabi niya. Dati, bali-balita na nagpunta siya sa banal na rehiyon, ngunit sa ilang kadahilanan, bigla siyang lumitaw sa Dear Emperor Island. Nanatiling tahimik si Dear Emperor, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang pag-offend sa isang napakalakas na kalaban ay hindi ang gusto niyang makita. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, muling naglakad si Dear Emperor sa harap ni Qin Yu. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, kaya maliit na kaibigan itong si Qin. Paumanhin sa hindi paggalang sa iyo. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at nginisyan, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumawa ng malakas si Lu Huang at sinabing, medyo hindi pagkakaunawaan lang ngayon. Sana ay hindi ito isa puso ng munting kaibigang si Qin. Oh, napatay ko ang iyong Purple Jade na pinanggalingan na ahas. Wala ka bang balak na maghaiganti? Medyo nanunuya ang tono ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Kinaway-kaway ni Dear Emperor ang kanyang kamay at sinabing, hayop lang ito. Pagkatapos mamatay ng Purple Jade Origin Snake, sulit na makakuha ng kaibigang tulad mo. Nang marinig ang mga salita ng Dear Emperor, nagulat ang lahat. Hindi lamang ang emperador ng USA ang walang pakialam, ngunit gusto niya maging kaibigan ang batang ito. Ano ang background ng batang ito? Hindi ko alam, ngunit kung titingnan ang kanyang lakas, ang kanyang background ay hindi dapat mahina. Sa emperador ng USA, ang pinakagusto niya ay kaibiganin ang malakas at tear-okan ang mahina. Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang emperador ng USA na nasa harapan niya at hindi niya maiwasang mapangiti, kaibigan. Kailan pa kita naging kaibigan? Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na isang matinding sampal sa mukha ng Dear Emperor.
Gaya ng inaasahan, medyo naging pangit ang ekspresyon ng Dear Emperor. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at nagpatuloy sa pagtawa, munting kaibigan Chin, konting hindi pagkakaunawaan lang namin. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, bakit kailangan pa nating mag-away? Umiling si Chinyo at sinabing, ang iba't ibang landas ay humahantong sa iba't ibang mga diskarte. Hindi ko gusto ang iyong estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Tapat na para hindi tayo magkaaway. Kung tungkol sa pagiging magkaibigan, sa palagay ko ay dapat na natin itong kalimutan. Anak, huwag kang masyadong walang hiya. Sigaw ng katabi niya. Bago makapagsalita si Chinyo, tumalikod si Lu Huang at binigyan siya ng isang sampal. Nagalit siya, wala kang lugar para magsalita dito. Mabilis na humingi ng tawad sa munting kaibigang si Chin. Bagamat ayaw ng mga tao sa paligid ni Lu Huang, yumuko pa rin sila kay Chinyo at humingi ng tawad. Sa mga mata ni Lu Huang, lahat ng ito ay nagbibigay na kay Chinyo ng sapat na mukha. Ngunit hindi niya alam na habang ginagawa niya ito, mas mababa ang tingin ni Chinyo sa kanya. Pati ang sarili niyang kaibigan ay tinatrato ng ganito, pati ang ibang tao. Ads by Pop Future. Lu Huang, nasabi ko na hindi tayo maaaring maging magkaibigan, malamig na sabi ni Chinyo. Kung hindi ka pupunta para maghanap ng problema sa akin, hindi ko hawakan ang iyong noo. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito kayang lunukan, sasamahan kita anumang oras, malamig na sabi ni Chinyo. Pagkatapos sabihin ito, inalis ni Chinyo ang mga pangil ng Purple Jade na pinanggalingan ng ahas at tumalikod para umalis. Pinaikit ni Emperor Lo ang kanyang mga mata at tinitigan si Chinyo. Bagamat labis siyang nalungkot, hindi niya pinigilan si Chinyo na umalis. Panginoong Lu Huang, papakawalan mo ba siya ng ganoon na lang? Pulong ng isang katabi niya. Tama. Sa harap ng napakaraming tao, wala man lang siyang awa sa'yo. Papalayain mo na lang ba siya ng ganon-ganon lang? Hindi umimik si Lu Huang. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Lu Huang sa malalim na boses, ang batang ito ay hindi simple. Ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Ano man ang mangyari, kailangan natin siyang kunin sa ilalim ng ating pakpak. Hindi maiwasang matigilan ang mga tao sa paligid. Tinampal ng Chinyo na ito ang mukha ni Lu Huang sa publiko. Hindi lang walang pakialam si Lu Huang, ngunit determinado siyang makipagkaibigan sa kanya. Panginoon Lu Huang, ang batang ito ay halatang ayaw makipagkaibigan sa iyo. Kumunat ang noo ng mga tao sa paligid. Gumisi si Lu Huang. Kung hindi mo kayang gumamit ng dahas, gumamit ka ng dahas. Hindi ako naniniwala na gawa siya sa bato. Tuldok tuldok tuldok. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, tumalikod si Chinyo at naglakad palabas ng malaking mansyon. Hindi napigil ang malunok ng mga tao sa paligid ang kanilang laway na parabang hindi makapaniwala na totoo ang eksenang ito. Pagkalabas niya ng mansyon, tuwang-tuwang tumakbo si Dizun. Guro, napakagaling mo. Pinigyan ni Dizu ng thumbs up si Chinyo. Napangiti si Chinyo at sinabing, itinuturing na kahanga-hanga ang pagpatay sa isang Purple Jade na pinanggalingang ahas. Hindi. Walang anuman ang pagpatay sa isang Purple Jade na pinanggalingan ng ahas. Umiling si Dizun. Walang anuman kahit na hindi ka magbigay ng mukha sa emperador ng USA sa publiko. Medyo nagulat ito kay Chinyo. Huminto siya at sinabing, kung gayon, ano ang iyong tinutukoy? Kabanata 1232, ang Bottomless Abyss. Sinabi ni Dizun, kung ikukumpara sa pagpugot mo sa Purple Jade Origin Snake, mas hinahangaan kita sa pagiging matyaga sa iyong puso sa oras na ito. Walang sinabi si Chinyo, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Dizun. Napabuntong hininga si Dizun, sa ganoong sitwasyon, karamihan sa mga tao ay pipiliin na magkompromiso. Ito ay alinman sa kapakanan ng malaking benepisyo, o dahil hindi nila mailigtas ang mukha, o dahil sa iba pang mga kadahilanan. Maaaring baguhin nila ang kanilang panloob na pag-iisip, o hindi nila sinusunod ang kanilang panloob na pag-iisip. Medyo nagulat si Chinyo matapos itong marinig. Hindi niya talaga inaasahan na ang daming iniisip ni Dizun sa kanyang isipan.
Mukhang may kakayahan kang umintindi, bata, medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ni Chinyu. Hinawakan ni Dizun ang kanyang ilong at nahihiyang ngumiti, kaunti lang ang pagkakaintindi ko. Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat. Dahil walang espiritual na kapangyarihan, hindi makita ni Chinyu ang talento ni Dizun. Lumabas sila ng mansyon at naghanap ng mauupuan. Guro, nabunot mo na ang 3 pangil. Dapat ba nating hanapin ang matandang iyon? Tanong ni Dizun. Humigop ng tsaa si Chinyu at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Pupunta siya para hanapin ako. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay may kumatok sa pinto. Tingnan mo, nandito na siya, nakangiting sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Walang sinabi si Dizun. Mabilis siyang naglakad at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, ang nakatayo sa labas ng pinto ay ang matanda. Pumasok siya na may nakakahiyang ngiti at pagkatapos ay umupo sa tapat ni Chinyu. Hindi ko inasahan na si Mr. Chin ay may ganoong kakayahan. Talagang hinahangaan kita. Kinikop ng matanda ang kanyang mga kamay at sinabi. Ngumiti si Chinyu at sinabi, masyado kang magalang, matanda. Pagkatapos, binuhusan siya ni Chinyu ng isang tasa ng tsaa. Ito ay agad na nagparamdam sa kanya ng labis na pabor, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang 3 tusks mula sa special artifact at ibinigay ito sa matanda. Matanda sir, ito ang mga tusks na gusto mo, sabi ni Chinyu. Agad na nakaramdam ng kaunting hiya ang matanda. Ngumiti siya at sinabing, speaking of which, medyo nahihiya akong kunin sila. Paano kung, isa lang ang kukunin ko? Kunin mo. Ito ang ipinangako ko sa iyo, sabi ni Chinyu. Nang makita ito ng matanda ay hindi na nagdalawang isip at agad na inilagay ang 3 pangil sa kanyang bag. Maraming salamat. Itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Sa sandaling ito, may kumatok muli sa pinto. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang 2 lalaking nakasuot ng masikip na damit. Hawak nila ang isang malaking treasure chest sa kanilang mga kamay at naglakad hanggang sa Chinyu. Sino ka? Kumunat ang noo ni Dizun at nagtanong. Ikinulong ng 2 tao ang kanilang mga kamay at sinabing, Mr. Chin, ito ang balat ng Purple Jade Origin Snake. Inutusan kami ni Lord Lu Huang na ipadala ito. Sinabi ni Lord Lu Huang na ito ang pinugutan mo. Natural, dapat itong ibigay sa iyo. Ang bagay na ito ay hindi masisira. Mangyaring tanggapin ito, Mr. Chin. Pagkasabi nito ay nagmamadaling umalis ang 2 tao. Ilang sandali pa, may lumapit sa pinto. Mr. Chin, ito ang dugo ng ahas na pinagmula ng Purple Jade. Personal itong pinoproseso ni Lord Dear Emperor. Ito ay isang dekalidad na pang-akit na panggamot. Mangyaring tanggapin ito, Mr. Chin. Mr. Chin, ito ay... Sa isang maikling sandali, nagpadala ang emperador ng USA ng malaking bilang ng mga kayamanan. Ang bawat isa sa mga kayamanang ito ay napakahalaga. Bilang karagdagan sa ahas na pinagmula ng Purple Jade, mayroon ding maraming mga espiritual na artifact at natural na kayamanan. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon katigas ang ulo ng Dear Emperor. Bumalik ka at sabihin sa Dear Emperor na huwag nang magpadala ng anumang bagay. Kung talagang gusto niyang ipadala ang mga ito, ipadala sa kanya ang array flags, medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ni Chinyu. Oo, Mr. Chin. Sasabihin namin sa kanya ang totoo. Ads by Pop Future. Bumalik silang 2 sa kastilyo ng Dear Emperor at sinabi ito sa emperador ng USA. Mga flag ng formation. Mga flag ng formation na patungo sa Holy Region. Hindi napigilan ng Dear Emperor na sumimangot. Hindi rin namin alam. Sinabi lang niya sa amin na humingi ng formation flags. Sinabi ng Dear Emperor sa mahinang boses, hindi madaling mahanap ang mga flag ng formation na ito. Mahirap sabihin kung gaano karaming mga flag ng forma sayon ang mayroon sa mundo. Halatang sadyang pinapahirapan ka niya, o naghahanap ng dahilan para tanggihan ang iyong mabuting hangarin. Lumapit ang isang matandang lalaki at nagsabi. Ang mukha ng Dear Emperor ay kasing dilim ng tubig. Humigop siya ng tsaa at sinabing, mukhang desidido ang batang ito na huwag akong kaibiganin.
Dear Emperor, may ideya ako. Sa sandaling ito, may lumapit at nagsabi. Tinulyapan siya ng Dear Emperor at malamig na sinabi, magsalita ka. Malamig na sinabi ng matanda, ang napakalalim na kailaliman sa Dear Emperor Island ay maaaring angkop para sa kanya. Bottomless abyss. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Dear Emperor. Mukhang natakot siya sa napakalalim na kalaliman na ito. Tama. Tumango ang matanda at sinabi. Sinasabi na ang napakalalim na kalaliman na ito ay konektado sa isang tiyak na mundo at puno ng mga panganib. Kung makakalabas siya rito ng ligtas at maayos, kung gayon dapat ay may makuha siya. Kung hindi niya kaya, kung gayon ang mamatay ay hindi isang masamang pagpipilian. Nanatiling tahimik ang Dear Emperor. Wala siyang masyadong alam tungkol sa napakalalim na kalaliman na ito. Ang alam lang niya ay hindi maarok ang napakalalim na kalaliman, at may mga kakaibang tunog na darating paminsan-minsan. Maliban doon, ang mga kayamanan ay madalas na isinilang sa kalaliman. Maging ang ahas na pinanggalingan ng Purple Jade ay lumabas mula sa napakalalim na kailaliman. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, huminga ng malalim ang emperador ng USA, pagkatapos ay tinapik ang mesa at sinabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Oo, tatanungin ko siya ngayon, mabilis na sabi ng matanda. Hindi. Pinigilan siya ng Dear Emperor. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, ako na mismo ang pupunta. Kabanata 1233, isang kakaibang kailaliman. Si Chinyu ay nananatili sa isang hotel sa Dear Emperor Island. Napatingin siya sa mga kayamanang nakalagay sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ano ang gustong gawin ng Dear Emperor na ito? Napahawak si Chinyu sa kanyang noo, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Sinabi ni Dizun, ang emperador ng USA na ito ay isang karaniwang tao na tumuntong sa lupa at umakyat. Hanggat mayroon siyang lakas, gusto niyang magtali sa sarili niyang lineup. Ito ay tiyak na dahil dito na ang Dear Emperor Island ay nakapagtiis ng napakatagal na panahon. Biglang napagtanto ni Chinyu na ito ay isang magandang paraan. Kung may nangyari sa mga eksperto ng Dear Emperor Island, kailangan lang nilang iwagayway ang kanilang mga armas at magkakaroon ng reinforcements. Siyempre, hindi si Dear Emperor ang unang gumawa nito. Sa katunayan, maraming mga nangungunang aristokratikong pamilya at sekta ang gagawa ng parehong bagay. Halimbawa, ang mga panauhing matatanda ay makapangyarihang panlabas na katulong. Sa sandaling ito, may kumatok na naman sa pinto. Pagkabukas ng pinto, pumasok ang emperador ng USA na may matatag na hakbang. Munting kaibigan Chin. Pagpasok ng Dear Emperor sa pinto, nakangiti niyang binati si Chinyu. Bahagyang tumango si Chinyu, at pagkatapos ay dumiretso sa punto, Mr. Dear, nakita mo ba ang array flag? Ads by Pop Future. Hahaha, hindi ko ginawa. Kinuweway ni Lu Huang ang kanyang kamay. Bagaman wala akong flag ng formation, sa tingin ko ay magiging interesado ka sa kung ano ang mayroon ako. Tiningnan ni Chinyu si Lu Huang pataas-baba at nakangiting sinabi, gusto ko lang na tumuntong sa Holy Region ngayon. Bukod sa formation flag, wala talaga akong alam na makaka-interes sa akin. Si Lu Huang ay hindi nagmamadali. Ngumiti siya at sinabi, munting kaibigan Chin, bakit hindi mo ako sundan para tingnan? Nag-isip sandali si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kawala. Bukod dito, hindi siya natatakot sa gagawin ni Lu Huang. Sa kasalukuyang panahon, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman. Kaya naman, tumayo siya at sinabing, sige, sasama ako sa iyo. Ang mga mata ni Lu Huang ay kumislap sa tuwa. Agad siyang tumayo at pinona ang daan, palabas ng hotel. Pagkasakay sa kotse ni Dear Emperor, sumugod silang dalawa sa kanyang kastilyo. Habang nasa daan, sinabi ng emperador ng USA, kabataang kaibigan na si Chin, mayroon kang gayong mga kakayahan sa murang edad. Talagang nakakabigla. Ayaw ni Chinyu na mag-aksaya ng oras sa kanya at diretsyong sinabi, Dear Emperor, malapit na akong magtungo sa Holy Region. Hindi ako maaaring manatili dito ng masyadong matagal. Walang kwenta ang pag-aaksaya mo ng oras mo sa akin.
Tumingin si Dear Emperor kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ito ay isang gininto ang panahon ngayon. Ito ay balita na halos alam ng lahat. Munting kaibigan Chin, sa tingin mo ba sa background ng gininto ang panahon, ang Earth ay makakaiwas sa gulo? Natigilan si Chinyu. Nagtataka siyang tumingin kay Dear Emperor. Dapat sabihin na talagang naisip ni Chinyu ang tanong na ito na ibinangon ni Dear Emperor, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ads by Pop Future. Gayunpaman, pagkatapos na paalalahanan ng Dear Emperor kamakailan, nagkaroon din ng matinding damdamin si Chinyu. Tama yan. Sa buong kasaysayan, bawat gininto ang edad ay magsilang ng hindi mabilang na mga talento. Nagkaroon sila ng kakayahang lumipad sa kalangitan at lupa. Maaari silang tumawid sa kalawakan at maglakbay sa kawalan. Hindi naman kalabisan ang sabihing halos walang makakapidyaw sa kanilang mga yapak. At ang lupa ay isang sinaunang bituin. Ang sinaunang bituin na ito ay tila ganap na na-explore, ngunit sa katunayan, iba't ibang mga kaharian ang nakakita ng iba't ibang mga mundo. Marahil ang nakita ni Chinyu at ng iba pa ay ang ibabaw lamang ng mga mapagkukunan ng Earth. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng mga nangungunang eksperto sa lupa. Hindi ako namumuhunan sa kasalukuyan, ngunit sa hinaharap, mahinang sabi ni Lu Huang. Sumulyap si Chinyu kay Lu Huang at sinabing, mukhang hindi ka nabuhay ng walang kabuluhan sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang kanyang mga salita ay medyo nakakasakit, ngunit wala pa ring pakialam si Lu Huang. Tumawa siya at sinabing, matagal nang pinayagan ako ng mahigit 1,000 taon na makita ang lahat ng bagay sa mundo. Habang nagsasalita sila ay nakarating na silang dalawa sa kastilyo. Personal na binuksan ni Lu Huang ang pinto ng karwahe para kay Chinyu at dinala siya sa kastilyo. Ads by Pop Future. Dahil walang espiritual na kapangyarihan si Chinyu, hindi niya maramdaman kung gaano karaming mga eksperto ang nasa paligid ng Dear Emperor, ni hindi niya maramdaman kung anong mga kayamanan ang nakatago sa kastilyo. Sumunod siya sa likod ng Dear Emperor, dumaan sa kastilyo at nakarating sa isang liblib na isla sa likuran niya. Ang lugar na ito ay parang ibang mundo. Pinaghihiwalay lang ito ng isang pader, ngunit ito ay ganap na naiiba. Sa labas, ito ay isang mataong lungsod, sa loob, ito ay tiwangwang at desyerto. Pinamunuan ni Dear Emperor si Chinyu at nagpatuloy sa pagsulong. Naglakad silang dalawa ng ilang kilometro. Hindi nagtagal, nakita ni Chinyu ang isang malaking itim na hukay sa di kalayuan. Ang hukay na ito ay purong itim. Sa isang sulyap, parang black hole. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa loob nito. Walang mga pagbabago sa panloob na chi. Parang wala lang ang lugar na ito. Tinala ni Lu Huang si Chinyu sa hukay at huminto sa harap nito. Itinuro niya ang malaking hukay at sinabi, ito ang pinakadakilang kayamanan na mayroon ako. Pinangalanan ko itong bottomless abyss. Nakatitig sa bottomless abyss, ang mga mata ni Chinyu ay napuno ng pagkabigla. Kakaiba ito sa anumang nakita niya. Para bang pagkatapos tumuntong sa black hole na ito, ang isa ay mawawala sa kawalan, o sa halip, magiging kawalan. Ang pakiramdam ng pagkabigla mula sa kaibuturan ng puso ay hindi maipaliwanag. Nalampasan nito ang lahat ng sagradong damdamin na naramdaman ni Chinyu. Ang pagtingin pa lamang sa itim na butas na ito ay nakakaramdam na ng hininga. Ano ba talaga itong napakalalim na kalaliman? Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa Dear Emperor. Umiling si Dear Emperor at sinabing, mula sa sandaling dumating ako sa Dear Emperor Island, umiral na ang napakalalim na abyss. At sa kailaliman na ito, paminsan-minsan ay may lilito na ilang bihirang kayamanan sa mundo. Halimbawa, ang Purple Jade Origin Snake na pinatay mo ay nagmula sa napakalalim na kailaliman na ito. At ang nakapulupot na Dragon Lock na nabasag mo ay nagmula rin sa Bottomless Abyss. Huminto sandali ang Dear Emperor at pagkatapos ay nagsabi na may kaunting emosyon, ang Purple Jade Origin Snake ay may linya ng dugo ng mga sinaunang mabangis na hayop, at ang nakapulupot na Dragon Lock ay hindi rin produkto ng panahong ito. Kabanata 1234, ang Endangered Old na si Mysterian. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu,
at sinabi niya sa mahinang boses, ibig mong sabihin, ang napakalalim na kalaliman na ito ay nauugnay sa sinaunang panahon. Tama, mayroon akong gayong mga hinala, sabi ng Dear Emperor. Ayokong itago ito sa iyo. Bago ito, mayroon akong pampublikong piniling mga voluntaryo na tumuntong sa napakalalim na kailaliman na ito. Gayunpaman, lahat ng taong pumasok dito ay hindi lumabas. Sa katunayan, sa sandaling pumasok sila dito, ang kanilang panloob na chi ay misteryosong nawala. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Sa kanyang kasalukuyang kaalaman, wala siyang paraan upang malaman ang pinagmulan ng napakalalim na kalaliman. Hindi kaya konektado ang lugar na ito sa ibang mundo. O maaaring ito ay isang CP na katulad ng isang teleportation formation. Bagaman ang napakalalim na kalaliman na ito ay kakaiba at hindi mahuhulaan, talagang nagdala ito sa akin ng maraming kayamanan, walang pakialam na sabi ng emperador ng USA habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Munting kaibigan Qin, walang nakakaalam kung anong mga kayamanan ang nakatago sa napakalalim na kailaliman na ito, ngunit lubos akong naniniwala na ang mga kayamanan sa loob ay tiyak na hindi mas mababa sa mga nasa banal na rehiyon. Tinulyapan ni Qin Yu ang emperador ng USA at sinabi, maaari ba na gusto mong tumalon ako upang maghanap ng mga kayamanan? Tumawa ang emperador ng USA at sinabi, sinasabi ko lang sa iyo ang tungkol sa pagkakaroon ng napakalalim na kailaliman. Kung ano ang pipiliin mo, nasa iyo iyon. Kung tutuusin, magkakasamang nabubuhay ang mga panganib at pagkakataon. Medyo nagalit din si Qin Yu. Naglabas si Dear Emperor ng ilang kayamanan. Ang lahat ng mga kayamanang ito ay naglabas ng isang napakasinaunang aura. Ang panloob na chi ng mga kayamanang ito ay napakaluma. Bagamat ang kakayahan ni Qin Yu ay hindi matukoy ang pinagmulan ng mga kayamanang ito, ang sinaunang aura ng mga kayamanang ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Ads by Pop Future. At ang lahat ng ito ay nagmula sa kalaliman na walang kalaliman. Mapapatunayan nga nito ang misteryo ng napakalalim na kalaliman. Munting kaibigan Qin, hindi ko kailanman sinabi sa mga tagalabas ang sikreto ng napakalalim na kailaliman, sabi ng emperador ng USA, sinasadya o hindi sinasadya. Tumingin si Qin Yu kay Dear Emperor at tumango. Ang lugar na ito ay talagang misteryoso, at ito ay malamang na naglalaman ng hindi maisip na mga kayamanan. Kaya lang, ang panganib ay masyadong malaki. Ngayon ang mahalagang sandali upang tumuntong sa banal na rehiyon. Matagal nang naghintay si Qin Yu at malapit na siyang tumuntong sa banal na rehiyon upang salubungin si Yan Rozo. Talagang hindi sulit ang pagkuha ng ganoong panganib sa oras na ito. Bahagyang tumango si Dear Emperor at sinabi, mabuti rin iyan. Ngunit mangyaring ilihim ito para sa napakalalim na kailaliman, little friend Qin. Oo naman. Tumango si Qin Yu at sumang-ayon. Sige. Kung ganoon, munting kaibigang Qin, bakit hindi mo ako sundan sa bulwagan para makipag-chat? Inunat ng Dear Emperor ang kanyang kamay at sinabi. Bagamat ayaw ni Qin Yu na makipagkaibigan sa Dear Emperor, ang Dear Emperor na ito ay talagang nagbigay ng magandang mukha kay Qin Yu. Gaya ng kasabihan, hindi dapat hampasin ng isang tao ang isang nakangiting mukha gamit ang kanyang kamay, kaya hindi makalayo si Qin Yu, kaya tumango siya at sumang-ayon. Dumating silang dalawa sa bulwagan ng Dear Emperor, at nagpadala ang Dear Emperor ng isang tao upang magtimpla ng isang kaldero ng tsaa. Ang tsaang ito ay hindi simple, at naglalaman ito ng makapangyarihang espiritual na chi. Nakakapanibago ang isang subo nito. Bagamat ang tsaang ito ay hindi maihahambing sa tsaa ng enlightenment, ito ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong halamang gamot. Ang tsaang ito ay nagmumula rin sa napakalalim na kailaliman. Magdala ka ng ilan kapag aalis ka mamaya, nakangiting sabi ng Dear Emperor. Ibinaba ni Qin Yu ang tasa ng tsaa at bumantong hininga, gaya nga ng kasabihan, kailangang umasa sa mga bundok at ilog para mabuhay. Makakaasa ka sa napakalalim na kailaliman na ito para bumuo ng isang pinakamataas na antas ng sekta. Ads by Pop Future. Tama. Tumango si Dear Emperor. At the same time, nag-aalala din ako. Natatakot ako na baka isang araw ay may umagaw sa napakalalim na kailaliman.
Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kitang talikuran. Natahimik si Chinyu. Ang napakalalim na kalaliman na ito ay nagdala ng napakaraming kayamanan sa emperador ng USA. No wonder kinabahan siya. Sinabi mo sa akin ang tungkol sa napakalalim na kalaliman. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita at kunin ito para sa sarili ko? Malamig na tanong ni Chinyu. Kinaway-kaway ni Dear Emperor ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako naniniwalang gagawin mo iyon dahil wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Naibahagi ko na sa iyo ang napakalalim na kailaliman. Bakit kailangan mong mag-aksaya ng iyong lakas para patayin ako? Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Ang tren ng pag-iisip ng Dear Emperor ay medyo malinaw. Hindi nakakagulat na maaari siyang manatili sa Dear Emperor Island sa loob ng maraming taon. Okay. Dahil napag-usapan na nila ito, hindi na makatanggi si Chinyu. Masasabi ko lang sa iyo na kung may pagkakataon sa hinaharap, tutulungan kita. Ngumiti si Lu Huang at sinabi, sapat na ang iyong mga salita. Tumayo si Chinyu at aalis na sana nang bigla siyang may naisip. Hindi ako sigurado. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap, ngunit hindi pa rin tayo naging magkaibigan. May punto ba ang paggawa nito? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Humigop ng tsaa si Dear Emperor at walang pakialam na sinabi, at least hindi tayo magkaaway. Ito ay positibo at negatibo. Napakahalaga nito sa akin. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, okay, see you in the future. Ads by Pop Future. Magkaiba ang sitwasyon nilang dalawa kaya siguradong magkaiba ang kanilang iniisip. Kaya naman, nakatadhana silang hindi maging magkaibigan. Kung ikukumpara, mas gusto ni Chinyu ang mga taong tulad ni Chiang Mang. Matapos tumalikod at maglakad palabas ng kastilyo, bumalik si Chinyu sa hotel. Nang makitang bumalik si Chinyu, tumakbo si Dizun at sinabing, Guro, hindi ba pinahirapan ka ng Dear Emperor na iyon? Umiling si Chinyu at pagkatapos ay sinabing, binigyan niya ako ng maraming inspirasyon. Napakamot ng ulo si Dizun na para bang hindi niya masyadong naintindihan. Hindi nagpaliwanag si Chinyu kay Dizun. Ang napakalalim na kalaliman na iyon ay nagbigay kay Chinyu ng walang katapusang paggunita, na ipinaalam sa kanya na ang mundo ay talagang hindi kung ano ang hitsura nito ngayon. Kung gaano karaming mga sikreto ang nakatago pa rin sa sinaunang bituin na ito, at kailangan pa itong bumuo. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Chinyu. Kinuha niya ang telepono, nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon mula kay Jingdo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Dahil sa hinala, kinuha niya ang telepono. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang malalim na boses ng isang medyo may edad na lalaki mula sa kabilang dulo. Ang taong ito ay walang iba kundi ang ama ni Yan Rozo, si Yan Yongxiu. Sinabi niya sa medyo malungkot na tono sa telepono, Chinyu, ang tatay ko ay HMM. Ano ang nangyari sa matandang misteryan? Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Chinyu sa kanyang puso. Sinabi ni Yan Yongxiu sa malalim na boses, ang aking ama ay. Damn it, napakahirap magsalita. Patay na siya sa oras na tapos ka na. Sa sandaling ito, inagaw ni Yan Sihay ang telepono. Sinabi niya sa telepono, Chinyu, ang tatay ko ay malapit ng mamatay. Kung gusto mo siyang makita sa huling pagkakataon, pumunta ka sa manor ng pamilya Yan. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Yan Sihay ang telepono. Kabanata 1235, Rozo, babalik ka ba? Sa pakikinig sa beep sa kabilang dulo ng telepono, ang puso ni Chinyu ay napuno ng halo-halong damdamin. Hindi naman siya masyadong nagulat. Malapit nang mamatay ang matandang misteryan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. Masyadong maikli ang buhay ng isang tao. Para sa isang ordinaryong tao, ilang dekada lang itong nagmamadali. Bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Para sa matandang misteryan, ang kanyang damdamin ay lubhang komplikado. Sabi nga sa kasabihan, mahalin ang bahay at ang uwak. Gaano man kamahal ni Chinyu si Yan Rozo, mamahalin niya ang kanyang pamilya. Bukod dito, noong kasisimula pa lang ni Chinyu sa kanyang paglalakbay sa paglilinang, si Old Mysterian ay nagbigay din ng maraming tulong kay Chinyu.
Bumalik sa bansang yan. Tumayo si Chinyu at sinabi sa malamig na pyro. Nalalapit na ang oras ni Old Mister Yan at malamang hindi na siya makakatagal. Kaya naman, hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng kahit isang segundo. Sa parehong araw, si Chinyu ay nagmamadaling bumalik sa Jingdo mula sa Luhuang Island. Yan Family Manor. Napakasigla ng araw noon. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa pasukan. Karamihan sa mga mahahalagang tao sa Jingdo ay dumating na. Pinalibutan nila ang bulwagan na para bang hinihintay nila ang libing ng matandang Mister Yan. Nang makita si Chinyu na papasok, lahat ng nasa hall ay tumayo ng isa-isa. Ang paraan ng pagtingin nila kay Chinyu ay lubhang kakaiba. Bakas sa mga mata nila ang pag-aalala at takot. May bakas pa nga ng takot sa kaibuturan ng mga mata ng ilang tao. Kabilang sa kanila ay walang iba kundi si Yan Sihay. Ads by Pop Future. Dahan-dahan siyang tumayo at sinenyasan ang lahat na maupo. Para sa kanyang sarili, naglakad siya sa harap ni Chinyu. Mabilis kang dumating. Walang emosyon sa boses ni Yan Sihay. Sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, pumanaw na si matandang Mister Yan. Ikaw dapat ang pinakamasaya, tama. Gumuso si Yan Sihay at hindi nagsalita. Saang silid naroon ang matandang Mister Yan? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Yan Sihay, sumunod ka sa akin. Tinundan ni Chinyu si Old Mister Yan at dumating sa isang silid sa ikalawang palapag. Nakahiga sa kama ang matandang Mister Yan. Nanganganib ang kanyang buhay at mukhang matanda na siya. Maging ang batang katawan na natagpuan ni Chinyu para sa kanya ay mukhang matanda na. Ang ilang mga kapatid na lalaki mula sa pamilya Yan ay nakapalibot sa matandang Mister Yan. May nagtakip ng mukha, may umiiyak, at may nag-aatubili na hinawakan ang kamay ng matandang Mister Yan. Older Mister Yan. Mabilis na naglakad si Chinyu papunta kay Old Mister Yan. Ngumiti ang matandang Mister Yan at sinabing, Chinyu, nandito ka na. Tumango si Chinyu at sinabing, Older Mister Yan, ano ang nararamdaman mo ngayon? Mukhang ayaw na ni Old Mister Yan na ituloy ang paksang ito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, dahil nandito na ang lahat, oras na para sabihin ko ang aking mga huling salita. Nang marinig ito, medyo kinabahan ang lahat ng nasa kwarto. Sa kanila, malinaw na naging hindi natural ang ekspresyon ni Yan Sihay. Nagsindi siya ng sigarilyo at patuloy na humihit-hit, parang gusto niyang iwaksi ang kaba sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Alam ni Chinyu sa kanyang puso na ang kinakabahan sila ay ang posisyon ng patriarch ng pamilya Yan. Natural na mas alam ni matandang Mister Yan. Ang kanyang pares ng mga mata na parang sinaunang lawa ay dumapo sa lahat bago tuluyang dumaong sa Chinyu. Alam ko, lahat kayo gustong malaman kung sino ang magmamana ng posisyon ng padre de pamilya Yan pagkaalis ko, mabagal na sabi ng matandang Mister Yan. Nang sabihin ang mga salitang ito, mas lalong kinabahan ang mga tao sa silid. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Old Mister Yan at sinabing, sa totoo lang, gusto ko noong una ay ipaubaya kay Rozo ang posisyon ng padre de pamilya, ngunit hindi ko inaasahan na mawawala si Rozo nang walang bakas. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Sihay, at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin ngunit sa huli ay tiniis niya ito. Dahil wala si Rozo, ang posisyon ng ulo ng pamilya ay dapat ibigay kay Chinyu, sabi ni Old Mister Yan sa mahinang boses. Old Mister Yan, hindi ako interesado sa posisyon ng family head. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Kinawian ng matandang Mister Yan ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa ako tapos magsalita. Sa aking mga inaasahan, ang posisyon ng padre de pamilya ng pamilyang Yan ay dapat talagang ibigay kay Rozo o Chinyu, ngunit ang mga plano ay madalas na hindi makakasabay sa mga pagbabago. Sa tingin ko, para kay Chinyu, ang pag-aari ay walang halaga. Tinapik ni Yan Sihay ang kanyang dibdib at malinaw na nakahinga ng maluwag. I know my own body best. Matagal ko nang inaasahan na hindi ako mabubuhay ng matagal, kaya sa panahong ito, iniisip ko ang isyu ng kahalili, patuloy ni Old Mister Yan. Sa sandaling ito, bumagsak ang kanyang tingin kay Yan Sihay.
Matagal ko na itong pinag-isipan, at sa huli, nararamdaman ko na ang posisyong ito, ang pinakaangkop para sa sihay, sabi ng matandang Mysterian. Nang marinig ito, agad na natuwa si Yan Sihay. Nagmamadali siyang naglakad sa harap ng matandang Mysterian at tuwang-tuwang sinabi, "Tay, naisip mo na rin sa wakas. Ang posisyon ng patriarch ng pamilya yan ang dapat kong kunin." Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, malamig na sulyap ni Chin Yu kay Yan Sihay. Noon lamang napagtanto ni Yan Sihay na nawala na siya ng loob at mabilis na umatras sa gilid. "Sihay, sana ay pakitunguhan mo ng mabuti ang iyong mga kapatid. Sila ay lahat ng iyong laman at dugo," iwinagayway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabi. Tuwang-tuwang sinabi ni Yan Sihay, "Tatay, huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko na sila ay magiging mayaman at uunlad sa natitirang bahagi ng kanilang buhay." Hindi na nagsalita pa si Old Mysterian. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Lumabas muna kayo. Chin Yu, manatili ka rito." Matapos habulin ng lahat palabas ng silid, tanging si Chin Yu at ang matandang Mysterian ang naiwan sa silid. Older Mysterian, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Napaluhod si Chin Yu sa harap ng matandang Mysterian at sinabi. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, "Ang hindi ko matiyak ay ang Rozo. Ikaw. Hindi mo kailangang mag-alala." Huminga ng malalim si Chin Yu. "Talagang aalagaan ko siyang mabuti." Tila na puno ng mga salita ang matandang Mysterian, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Nag-wave lang siya ng kamay at sinabing, "Lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa." Ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig. May gusto siyang sabihin, ngunit naputol ito ni Old Mysterian sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si Chin Yu at lumabas ng silid. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa pintuan ng silid ng matandang Mysterian. At ang mga sikat na tao ng Jingdo na bumisita ay naghihintay sa bulwagan sa unang palapag. Kakaiba. Kanina lang, nasa kritikal na kalagayan ang tatay ko, pero ngayon parang bigla siyang gumaling, ungol ni Yan Sihay. Tinulyapan siya ni Chin Yu at sinabing, "Bakit? Naiinip ka ba?" "Hindi. Sa totoo lang, napakarami kong nagawang masama. Hindi ko talaga akalain na ibibigay sa akin ng tatay ko ang posisyon," napabuntong hininga si Yan Sihay. Bahagyang sumingot si Chin Yu at hindi mapakali kay Yan Sihay. Ang lahat ay naghihintay mula araw hanggang gabi, ngunit ang naghihingalong matandang siyan ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagpanaw. Alam ni Chin Yu na mayroon pa rin siyang hininga sa kanyang puso. May pag-aalaga pa rin siya sa kanyang puso. Ang pangangalagang iyon ay si Yan Rozo. "Rozo, babalik ka ba?" Tumingin si Chin Yu sa langit sa labas ng bintana at bumulong. Kabanata 1236. Nandito si Yan Rozo. Hindi ginawa ng matandang Mysterian ang libing, na naging dahilan para maging lubhang awkward ang mga panauhin na magbibigay ng kanilang paggalang. Madilim na, at nakaupo sila sa bulwagan. Hindi nila alam kung aalis o mananatili. Mula nang dumating si Chin Yu, tila nabuhay na muli si Old Mysterian. Wala talaga siyang balak umalis. Nang ang lahat ay nakaramdam ng awkward, biglang itinulak ng matandang Mysterian ang pinto at lumabas. Nang makita ang matandang Mysterian na naglalakad palabas, nagmamadaling naglakad si Chin Yu para alalayan siya. Ikinaway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay. Tumayo siya sa ikalawang palapag at tumingin sa mga tao sa ibaba. Dahan-dahan niyang sinabi, "Maggagabi na. Hindi ko na kayo ihahatid sa hapunan. Lahat, mangyaring umalis." Sa mga salita ng matandang Mysterian, makakaalis na sila sa lugar na ito. Pagkatapos ng kaunting usapan, tumayo ang lahat at umalis. "Tay, ano ang gusto mong kainin? Kukuha ako ng maghahanda nito para sa iyo," tanong ni Yan Yongshu. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari kayong bumaba muna." "Tay, ano ang nararamdaman mo ngayon? Kailangan mo bang magpatingin sa iyo ng doktor?" Lumakad si Yan Sihay at nagtanong. Umiling ang matandang Mysterian at sinabing, "Sige, pumunta ka at gawin mo ang kailangan mong gawin."
Kasabay nito, ang matandang Mysterian ay tumingin kay Chinyu at sinabing, "Chinyu, halika at makipaglaro sa akin." Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at hindi maiwasang makaramdam ng hindi komportable. Ads by Pop Future. Alam niyang ito na siguro ang huling pagkakataong maglalaro silang dalawa ng chess. Sige. Tinamahan ni Chinyu si Old Mysterian at umupo. Inilabas niya ang chessboard at inayos ang mga piraso ng chess. "Maaari kang magsimula muna," sabi ni Chinyu kay Old Mysterian. Hindi tumayo si Old Mysterian sa seremonya. Kinuha niya ang chess piece at dahan-daang ibinaba. "Alam mo ba kung bakit ko ibinigay ang posisyon ng padre de pamilya kay Yan Sihai?" Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang matandang Mysterian. Saglit na natahimik si Chinyu, sinabi niya, "Ginawa mo ito para maiwasan ang panloob na alitan ng pamilya Yan, tama ba?" Si Yan Sihai ay malalim na nakaugat sa JINGDU, at ang tatlo pang iba ay tiyak na hindi niya kapareha. Kung ibibigay niya ito sa iba, sa madaling panahon, babalik ito sa mga kamay ng pamilya Yan, at masasaktan ang iba pang tatlong kapatid dahil dito. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Old Mysterian na mapabuntong hininga. "Chinyu, hindi na ikaw ang binata na baguhan pa lang noon." Napabuntong hininga si Chinyu sa kanyang puso. Tama, mabilis ang panahon. Kapag ang isang tao ay lumaki, ito ay hindi maiiwasang may kasamang pagbaba ng isang tao. Maikli lang ang buhay sa loob ng ilang dekada, at walang makakalampas sa hakbang na ito. Walang mag-aakala na ang martial world ay bubuo sa ganoong antas, bumantong hininga ang matandang Mysterian sa mahinang boses. Sa puntong ito, biglang nagtanong ang matandang Mysterian, "Nasaan si Yan Jinyao?" "Siya, napunta na siya sa antas ng santo," sabi ni Chinyu. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Yan Jinyao noon ay dahil sa matandang Mysterian. Ads by Pop Future. Pagkatapos ng lahat, siya ay biological na apo ng matandang Mysterian, at siya ay isang napakatalino na binata. Imposibleng hindi siya magustuhan ng matandang Mysterian. Ang buhay ni Yan Jinyao ay napakahusay mula pa noong siya ay bata pa. Bagamat siya ay may talento sa maraming lugar, siya ay napaka-cold-blooded. Bahagyang napabuntong hininga ang matandang Mysterian. Speaking of which, si Rozo ang pinaka-maaasahang tao. Nabalance niya lahat ng aspeto. Sayang naman. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Old Mysterian nang sabihin niya ito. Alam ni Chinyu na ang dahilan kung bakit hindi umalis ang matandang Mysterian ay dahil hinihintay niya si Yan Rozo. Natalo pa rin si Chinyu kay Old Mysterian sa larong ito ng chess. Gayunpaman, alam ng matandang Mysterian sa kanyang puso na ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na ang batang-bata na ang buhay ay binalak ng iba. Pagkatapos ng isang laro ng chess, tila medyo pagod ang matandang Mysterian. Pasado 9:00 na ng gabi. Paminsan-minsan ay tumitingin ang mata ng matandang Mysterian sa orasan na nakasabit sa dingding, na parang may hinihintay. "Old Mysterian, dapat kang pumunta at magpahinga. Babantayan ko ang lugar na ito. Kung mayroon man, ipapaalam ko sa iyo," sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Tumango si Old Mysterian. Dahan-dahan siyang tumayo at tumalikod para bumalik sa kanyang kwarto. Tinarado ang pinto. Mag-isang nakaupo si Chinyu sa sala sa ikalawang palapag. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa pagbabago ng mga pangyayari. Parang walang nagbago, o parang nagbago ang lahat. Tahimik na nakaupo si Chinyu sa kanyang silid. Napakaliwanag ng moonlight tonight. Tumagos ito sa manipis na salamin at nagliwanag sa madilim na silid. Ads by Pop Future. Sa ibaba, nakaalis na si Yan Sihai at ang iba pa. Ang bawat isa ay may hawak na mahalagang posisyon, kaya hindi na sila nagtagal pa. Sa malawak na manor ng pamilya Yan, naroon lamang sina Chinyu at matandang Mysterian. Ang mga katulong na responsable sa pag-aalaga sa pang-araw-araw na buhay ng matandang Mysterian ay pinaalis na rin. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Umupo si Chinyu sa upuan ng matandang Mysterian, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, na para bang nararamdaman niya ang kaluwalhatian ng alamat na ito ng Jingdo. Whoosh whoosh whoosh. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Chinyu ang ilang boses na nagmumula sa labas ng bintana.
Dali-dali siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. May nakita siyang 3 figure na papalapit sa napakabilis na bilis. Sa wakas, unti-unti silang huminto sa pintuan. Nakasuot silang 3 ng itim na damit at binalot ng mahigpit ang kanilang sarili. Maging ang kanilang panloob na chi ay pinigilan. Walang makapagsabi ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit gayunpaman, si Chinyu ay nakaramdam pa rin ng isang bakas ng pagiging pamilyar. Ruozo, ikaw ba yan? Tanong ni Chinyu sa nanginginig na boses. Ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na nakatayo sa gitna ng silid ay malinaw na bahagyang nanginag. Ruozo, alam kong babalik ka. Mabilis na naglakad si Chinyu, na gustong yakapin si Chinyu. Ngunit sa sandaling ito, hinarang ng 2 lalaking nakasuot ng itim sa tabi niya si Chinyu. Si Chinyu ay labis na naguluhan. Tumingin siya sa direksyon ni Yan Ruozo at nag-aalalang sinabi, Ruozo, ano? Anong ibig mong sabihin? Natahimik sandali si Yan Ruozo. Sa huli, wala siyang sinabi. Nagmamadali siyang dumaan kay Chinyu at mabilis na naglakad papunta sa bulwagan. Kumunat ang noo ni Chinyu. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang 2 matangkad na lalaking nakaitim na nakasuot sa harapan niya. Nakaramdam siya ng matinding sama ng loob sa kanyang puso. Hinawakan ng 2 lalaking ito ang mga braso ni Chinyu na para bang pinipigilan nila ang mga galaw ni Chinyu. Nang malapit ng sumiklab si Chinyu, malamig na sinabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim, kung ayaw mong may mangyari sa prinsesa, huwag magsabi ng anuman. Kabanata 1237. Dumating na ang lalaking nakasuot ng itim. May nangyari ba? Malalim na sumimangot si Chinyu. Sa mundong ito, mayroon bang sino man na maaaring hayaang may mangyari kay Yan Ruozo? Ang 2 tao lang sa tabi niya, walang makakatalo sa kanila. Hindi kaya'y pamilya yan ang tinutukoy nila. Huwag kang masyadong mag-isip. Sa anumang kaso, hindi naging madali para sa prinsesa na dumating sa pagkakataong ito. Ang 2 lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila nakita sa mga pagdududa ni Chinyu. Bagamat ang puso ni Chinyu ay napuno ng maraming kalituhan, hindi siya nagpatuloy sa pakikipagtalo. Dapat may dahilan kung bakit ayaw siyang makilala ni Yan Ruozo. Naglakad si Chinyu sa gilid at tumingkayad, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa silid ng matandang misteryan. Ang tanging naiisip niya ay si Yan Ruozo. Nasa harapan niya ang taong mahal niya, ngunit hindi niya ito mahawakan o mahawakan. Masyadong hindi komportable ang pakiramdam na ito. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Hindi kaya ang panganib na pinag-uusapan nila ay dahil sa Dao Guardian. Dati, sinabi ng Bigot na bawal ang ganitong casual na paglalakbay. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit umiral ang Dao Guardian. Nabalot sila ng mahigpit, dahil kaya sa Dao Guardian. Ads by Pop Future. Biglang tumayo si Chinyu, na para bang may natuklasan siyang bagong kontinente. Nag-aalala ba kayo sa Dao Protector? Nagmamadaling naglakad si Chinyu sa harap ng 2 lalaking nakaitim na damit. Malamig na sabi ng 2, ayoko nang maulit ang sarili ko. At saka, sana huwag kang mag-arte. Biglang natahimik si Chinyu. Bahagya siyang nahiya at napaatras sa gilid. Parang walang mali sa hula niya. Marahil ay talagang natatakot sila sa pagkakaroon ng Dao Protector. Gayunpaman, talagang ayaw ni Chinyu na makita ang kanyang minamahal sa harap niya. Hindi niya maiwasang maglakad pabalik-balik sa pintuan para mawala ang pag-aalala sa kanyang puso. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay lumabas si Yan Ruozo sa manor ng pamilya Yan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na damit, ngunit ang kanyang malinaw na mga mata ay nakakapukaw ng kaluluwa. Tinitigan ni Chinyu si Yan Ruozo at nag-aalalang sinabi, hintayin mo ako. Pupunta ako sa banal na rehiyon sa lalong madaling panahon. Hintayin mo ako. Si Yan Ruozo ay kasing balisa ni Chinyu. Gusto niyang huminto ng maraming beses, ngunit pinigilan siya ng mga tao sa paligid niya. Prinsesa, pumunta kami sa Earth sa pagkakataong ito para buhatin ang Panginoon. Mas mabuting mag-ingat, paalala ng isang lalaking nakaitim na damit sa kanya. Tama.
Kung hahanapin mo siya ngayon, hindi ka lang magdudulot ng gulo para sa amin, kundi pati si Chinyu ay maaapektuhan din. Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi tumigil si Yan Ruozo sa huli. Tumalikod siya at umalis. Nakatayo doon si Chinyu, tahimik na nakatingin sa direksyon ni Yan Ruozo. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng makilala ang isang taong nagmamahalan. Para kay Chinyu, si Yan Ruozo ay tulad ng kanyang unang pag-ibig. Kahit amoy-amoy lang ang kanyang panloob na chi ay magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ni Chinyu ay napuno ng pag-aatubili hanggang sa mawala si Yan Ruozo sa kanyang paningin. Ads by Pop Future. Ang hitsura ni Yan Ruozo ay muling nagpasigla sa pananabik na nakatago sa puso ni Chinyu. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa, sabik na humakbang sa banal na rehiyon. Masyadong pahirap ang ganitong pananabik. Matandang misteryan. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Ang dahilan kung bakit nabuhay ang matandang siyan ay dahil sa hiningang ito. Ngayong nakita na niya si Yan Ruozo, ang chi sa kanyang dibdib ay natural na mawawala. Sa pag-iisip nito, balisang tumakbo si Chinyu sa itaas. Tumakbo siya hanggang sa kwarto ng matandang misteryan at itinulak ang pinto. Sa sandaling ito, nakahiga si Old Misteryan sa kama, hindi na humihinga ng anumang panloob na chi. Siya ay mukhang napakapayapa habang naglalakad, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang eksenang ito ay labis na nagpalungkot kay Chinyu. Maging ang mga nangungunang pamilya ng banal na rehiyon ay hindi kayang panatilihin ang isang namamatay na buhay, mahinang ungol ni Chinyu, at ang bakas ng kalungkutan ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang puso. Lumapit siya sa matandang misteryan at kalahating tuhod. Old Misteryan, have a safe journey, bulong ni Chinyu, na parang pinapaalis niya ang isang matandang kaibigan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinaalam sa kanyang mga kapatid ang pamilya yan. Si Yan Sihay at ang iba pa ay nagmaneho patungo sa manor sa kalagitnaan ng gabi. Ads by Pop Future. Sa manor, lahat ay nagtakip ng kanilang mga mukha at umiyak, ngunit si Yan Sihay ay tahimik na nakatayo sa gilid. Nagsindi siya ng tabako sa kanyang kamay at patuloy na naninigarilyo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Yan Sihay sa oras na ito. Ayusin ang libing bukas, sabi ni Chinyu habang sinusulyapan niya si Yan Sihay. Tumango si Yan Sihay at sinabing, ako na ang mag-aayos ngayon. Noong gabing iyon, ang bangkay ng matandang misteryan ay na-cremate, at ang libing ay ginanap ayon sa nakatakdang araw sa susunod na araw. Kilalang kilala si Old Misteryan sa Jingdo, kaya natural na maraming tao ang dumating para magbigay galang. Tiningnan ni Chinyu ang buhay na eksenang ito, ngunit ang kanyang puso ay medyo nalulungkot. Ang libing ay nagpatuloy mula araw hanggang gabi, at ang mga sikat na tao ni Jingdo ay dumating upang magbigay ng kanilang paggalang. Nakita rin ni Chinyu ang maraming pamilyar na figure, kabilang si Ye Ching, Mr. Joe, at iba pa. Hanggang alas 10 ng gabi ay dahan-daang naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang alamat ng negosyo ng isang henerasyon ay natapos na. Tumayo si Yan Sihay sa harap ng matandang misterya ng mahabang panahon. Sa hindi malamang dahilan ay may tumulong luha rin mula sa kanyang mga mata. Ama, magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Bahagyang ibinaba ni Yan Sihay ang kanyang ulo at bumulong sa mahinang boses, na parang nagsisisi siya. Lumapit si Chinyu sa kanyang tabi at malamig na sinabi, Yan Sihay, sana ay hindi mo bibigwin ang matandang misteryan. Naglabas si Yan Sihay ng tabako sa bulsa ng kanyang dibdib at itinapat ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay bumaantong hininga siya, mula sa sandaling umalis si Jin Yao patungo sa banal na rehiyon, pinagsisihan ko na ito. Natigilan si Chinyu. Hindi niya alam kung totoo o hindi ang sinabi ni Yan Sihay, ngunit bilang ama, maaaring naintindihan na niya ang kaisipan ng matandang misteryan. Akmang aalis na silang dalawa, biglang umihip ang dalawang mahinang hangin. Ang dalawang bagzo ng hangin na ito ay lubhang kakaiba, na para bang naglalaman ang mga ito ng ilang uri ng panloob na chi. Umihip ang hangin sa mukha ni Yan Sihay, at sa sumunod na segundo, mahimbing na nakatulog si Yan Sihay. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang biglang lumitaw sa harap ni Chinyu.
Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu, at napabulalas siya. Ikaw. Huwag kang magsalita. Sumama ka sa amin, malamig na sabi ng dalawa. Kabanata 1238, nagkita ang magkasintahan. Ang dalawang taong ito ay mga tao ni Yanrozo, kaya natural na walang sasabihin si Chinyu. Hinawakan nilang dalawa ang braso ni Chinyu at kumari pa ng takbo patungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal, nawala sila sa gabi. Sa daan, silang dalawa ay napakabilis, at si Chinyu ay nasa gitna nila. Ito ay medyo kakaiba. Hindi alam ng dalawa kung saan sila tumatakbo. Lumipad sila sa himpapawid ng 12-12 minuto, ngunit tila hindi pa rin sila tumitigil. Saan ka pupunta? Tanong ni Chinyu, medyo naguguluhan. Kitang-kita niya na ang dalawa sa kanila ay patuloy na umiikot sa parehong lugar kahit 5 beses. Hindi sinagot ng dalawa ang tanong ni Chinyu. Makalipas ang isa pang kalahating oras, sa wakas ay tumigil na silang dalawa. Tinala nila si Chinyu at huminto sa isang malalim na kagubatan. May mga mababanggas na hayop na umaatungal at huni ng mga ibon. Paminsan-minsan, umiihip ang malakas na hangin at maririnig ang mga kaluskos mula sa mga dahon. Nagpalingga-lingga ang dalawa, saka itinaas ang mga palad at dahan-daang gumalaw sa ere sa harapan nila. Ilang sandali pa, lumabas ang pasukan ng isang Mystic Realm sa harapan nilang tatlo. Go in? Malamig na sabi ng dalawa. Ads by Pop Future. Bagamat medyo naguguluhan si Chinyu, hindi siya masyadong nag-isip at agad na tumungo sa Mystic Realm. Napadaan din silang dalawa at sumunod na malapit sa likod ni Chinyu. Napakaliit ng Mystic Realm na ito, ilang daang metro kwadrado lamang ang laki. Walang laman ang paligid, parang kakagawa lang. Ang prinsesa ay naghihintay sa iyo sa harap, sabi ng dalawa. Tuwang-tuwa si Chinyu. Hindi na siya nag-isip pa at nagmamadaling tumakbo. Nakita niya ang isang magandang figure sa kailaliman ng Mystic Realm, na ang likod nito ay nakaharap kay Chinyu. Siya ay may isang ulo ng magandang itim na buhok at isang katawan ng puting mahabang damit, ngunit hindi pa rin nila maitago ang kanyang hubog na figure. Kahit nakatalikod ito kay Chinyu, ramdam pa rin niya ang mahinang nakikitang immortal na chi sa katawan nito. Dahan-daang inikat ni Yanrozo ang kanyang katawan, at nakita ang isang pares ng malinaw at magagandang mata. Sa pagtingin sa mukha na matagal na niyang hinahanap-hanap araw at gabi, hindi na masasabik si Chinyu. Isang salpok ang bumalot sa kanyang puso. Hinailan niya si Yanrozo sa kanyang yakap, at ang lahat ng kanyang pananabik ay sumabog sa sandaling ito. Namiss kita ng sobra. Niyakap ni Chinyu si Yanrozo ng mahigpit, at medyo nanginginig ang boses niya. Ang malajade na kamay ni Yanrozo ay pumulupot sa likod ni Chinyu. I miss you too. Ang boses ni Yanrozo ay dahan-dahan at malambing. Ads by Pop Future. Si Yanrozo ay napakatangkad, at si Chinyu, na 1.7 metro lamang ang taas, ay halos kapantay ni Yanrozo. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at sinabing, kumusta ka kamakailan? Namimiss kita araw-araw, bawat minuto, bawat segundo. Ang pagtingin sa bundok ay ikaw, ang pagtingin sa tubig ay ikaw. Lahat ng nakikita ko ay parang iyong figure. Tinapin ni Yanrozo ang kanyang bibig at ngumiti. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Chinyu, sinabi niya, kung kaya ko, gusto rin kitang makasama habang buhay. Ayoko ng kahit sinong prinsesa ng pamilya yan. Gusto ko lang maglaban ng damit mo at magluto para sa iyo. Ang makita-kita araw-araw ang buhay na gusto ko. Ganoon din si Chinyu, ngunit kahit papaano, palagi niyang pinahihirapan silang dalawa na magsama. Pupunta ako sa banal na rehiyon sa lalong madaling panahon. Nagkaroon na ako ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, may naantala ako. Hintayin mo ako. Medyo apurado ang boses ni Chinyu. Ang Chinyu ay tila may walang katapusang daloy ng mga salita, tulad ng tubig ng Yangtze River. Parang gusto niyang sabihin kay Yanrozo ang lahat ng nangyari kamakailan. Hindi pinansin ni Yanrozo ang pagmamaktol ni Chinyu. Tahimik lang siyang tumingin kay Chinyu. Ang kanyang magagandang mata ay hindi naalis sa mukha ni Chinyu. Maya't maya'y sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ang ngiti na ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ng iba.
Ito ay isang masayang ngiti, ang pinakasimple at purong ngiti. Para silang dalawa sa isang paraiso, namumuhay ng pinakamapayapa at masayang buhay. Prinsesa, hindi tayo maaaring magtagal. Oras na para umalis. Sa sandaling ito, ang dalawang lalaking nakaitim ay lumakad at pinaalalahanan siya sa mahinang boses. Hindi napigilan ni Chinyu ang bahagyang pag-aatubili na umalis. Tumingin siya kay Yan Ruozo at bumulong, aalis ka na. Ads by Pop Future. Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, naniniwala ako na sa susunod na pagkikita natin ay hindi na masyadong mahaba. Talagang hindi. Nagmamadaling sabi ni Chinyu. Kahit anong kahirapan ang maranasan natin, basta iniisip kita, parang walang kwenta ang lahat. Biglang sumandal si Yan Ruozo sa dibdib ni Chinyu at bumulong. Prinsesa, oras na para umalis. Muling paalala ng dalawang tao sa kanya. Ang maliit na mystic realm na ito ay nilikha ng dalawang lalaking nakasuot ng itim sa huling minuto. Ang layunin ay upang itago at maiwasan ang hindi kailangang gulo. Ang makalikha ng isang mistikong kaharian sa maikling panahon ay sapat na upang masaksihan ang takot ng dalawang lalaking ito na nakasuot ng itim. Kung hindi dahil sa matigas na kahilingan ni Yan Ruozo na makita si Chinyu, matagal na silang nakabalik. Sige, dapat na akong umalis. Tumayo si Yan Ruozo mula sa dibdib ni Chinyu. Marahan niyang tinapot ang noo ni Chinyu at sinabing, kapag wala ako rito, huwag kang makisali sa ibang tao. Oo naman. Nagmamadaling sabi ni Chinyu. Mahigpit ang oras. Patuloy silang hinihimok ng dalawang lalaking nakasuot ng itim. Kahit na sila ay lubhang nag-aatubili, oras na upang maghiwalay. Sumunod si Yan Ruozo sa likod ng dalawang lalaking nakasuot ng itim at naglakad patungo sa exit ng Mystic Realm. Sumunod si Chinyu sa likuran at sinabi sa mahinang boses, Ruozo, alam kong nahihirapan ka. Ginagarantiya ko na hindi kita hahayaang maghintay ng masyadong matagal. Palagi akong maniniwala sa iyo. Lumingon si Yan Ruozo at ngumiti. Siya ay tunay na kaakit-akit sa lahat ng nabubuhay na bagay. Akmang aalis na silang tatlo sa Mystic Realm, biglang nanginig ang kawalan sa harapan nila. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ay hindi. Hindi nila namamalayan na umatras ng dalawang hakbang at pinagtanggol si Yan Ruozo sa likuran nila. Samantala, walang kamalay-malay na hamarang si Yan Ruozo sa harap ni Chinyu, na para bang itinuring niya pa rin si Chinyu bilang isang binata na walang pakialam sa mga makamundong gawain. Walang tigil na nanginginig ang kawalan sa harapan nila. Ilang saglit lang, lumabas mula sa kawalan ang isang matangkad na lalaki. Ang kanyang figure ay napakataas, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng magulong enerhiya. Kahit na ang malungkot na banal na mata ay hindi makita ng malinaw ang kanyang mukha. Kabanata 1239, kilalanin ang tagapagtanggol ng Dao. Ang taong ito ay naglabas ng napakahiwagang panloob na chi at labis na mapang api. Para siyang isang napakalaking bundok na hindi makatawid kung nakatayo lang doon. Ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit ay mukhang kinakabahan habang sinasabi nila sa nanginginig na boses, Ikaw. Ikaw ang Dao Protector. Tagapagtanggol ng Dao. Natigilan si Chinyu. Itong lalaking nasa harap niya ay ang kanyang ama. May isang paraan lamang upang makarating sa Earth. Dapat mong malaman ito, sabi ng Dao Protector. Ang kanyang boses ay parang kampanang tumutunog na nagiging sanhi ng panginginig ng puso ng isa. Ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Lord Dao Protector, may importante kaming gagawin. Wala kaming choice kundi gantimpalaan ang lupa. Aalis na kami. Bakit hindi ka dumaan sa sinaunang array platform? Malamig na tanong ng Dao Protector. Kami, ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit ay agad na natahimik, na parang may tinatago sila. Dahil hindi ka sumunod sa mga patakaran, natatakot ako na kailangan mong manatili dito, patuloy ng Dao Protector. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na naging tense. Panginoong Dao Protector, mangyaring maawa. Kami, ginagarantiya namin na ito na ang huling pagkakataon.
Nagmamadaling ipinagtanggol ng dalawang lalaking nakasuot ng itim ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, ang tagapagtanggol ng Dao ay nginisyon at sinabi, hindi ito ang unang pagkakataon para sa iyo. Ads by Pop Future. Pangit ang ekspresyon ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit. Nagkatinginan sila, at may bakas ng kabaliwan ang bumungad sa kanilang mga mata. Plano mo akong salakayin. Napatingin ang Dao Protector sa kanilang mga iniisip. Malamig na sinabi ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, ito ang prinsesa ng ating pamilyang yan. Walang sino man ang pinapayagang manakit sa kanya, kahit ang Dao Protector. Oh, kayo lang dalawa. Malamig na sabi ng Dao Protector. Gumagana man ito o hindi, malalaman natin pagkatapos nating subukan. Galit na umungal ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, at isang mahalagang selyo ang mabilis na lumitaw sa kanilang mga palad. Nagsanib ang dalawa at naghampas-hampas patungo sa Dao Protector. Sa sandaling nabuo ang selyo, ang lihim na kaharian ay ganap na gumuho. Isang nakakatakot na panloob na chi ang dumaan sa mundo, binunot ang lahat ng mga puno sa kagubatan, at naging sanhi ng pagkalaglag ng malalaking lugar. Nakakabigla ang gayong pamamaraan. Ang dalawang mahalagang selyo ay sumara sa Dao Protector, ngunit ang Dao Protector ay nakatayo doon na parang hindi siya kumikibo. Sa susunod na segundo, iwinagayway ng Dao Protector ang kanyang manggas, at ang dalawang mahalagang seal ay misteryosong nawala. Bago pa makabawi ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, isang malaking palad na ang humampa sa kanilang harapan. Bang! Bang! Bumagsak sa lupa ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, hindi na humihinga. Nakakabigla ang gayong pamamaraan. Para mapasuko ang dalawang top-tier cultivator sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay, anong uri ng pamamaraan ito? Sa sandaling ito, nakatitig si Chinyu sa Dao Protector. Pinrotektahan niya si Yan Ruozo sa likod niya at saka malamig na tumingin sa kanyang ama. Ads by Pop Future. Sa pagharap sa kabaliwan ni Chinyu, ang Dao Protector, na nagtatago sa ilalim ng panloob na chi ng kaguluhan, ay nagpakita ng isang ngiti. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang galit na husky sa mata ng Dao Protector. Bagamat malakas ang kalaban, walang intensyon si Chinyu na umatras. Ito ay dahil sa likod niya ay ang babaeng pinakamamahal niya. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang tagapagtanggol ng Dao at sinabing, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako hihingi ng awa sa iyo. Halika, lumaban tayo. Let us fight. Medyo kakaiba ang boses ng Dao Protector. Tama. Sigaw ni Chinyu. Lumakas ang kanyang divine power, at sa sumunod na segundo, kinasuhan niya ang Dao Protector. Ang suntok na ito ay halos naubos na ang lahat ng kapangyarihan ni Chinyu, ngunit ang Dao Protector ay nagtaas lamang ng kanyang kamay at madaling hinawakan ang kamao ni Chinyu. Dahil sa napakalaking kapangyarihang iyon ay namutla ang mukha ni Chinyu. Ang pakiramdam na ito ay parang nakaharap sa isang malawak na karagatan. Hindi man siya kumikibo, nagdulot pa rin ito ng malalaking alon sa puso ng mga tao. Pagbati, Tio Chin. Sa sandaling ito, lumakad si Yan Ruozo at bahagyang yumuko sa Dao Protector. Ang Uncle Chin na ito, hindi banggitin si Chinyu, maging ang tagapagtanggol ng Dao ay bahagyang nagulat. Pinakawalan niya si Chinyu at walang pakialam na sinabi, tama ang hula ko. Mas malakas ang bloodline mo kaysa sa inaakala ko. Tito Chin, nambobola mo ako. Si Yan Ruozo ay maganda. Hindi siya nagpakita ng anumang takot kahit na sa harap ng makapangyarihan at nakakatakot na tagapag-alaga. Inilagay ng tagapangalaga ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng puwersahang pagpasok sa Earth. Ads by Pop Future. Handang parusahan si Ruozo. Bahagyang tumango si Yan Ruozo na may ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ng guardian si Yan Ruozo ng matagal at pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, bueno, ito ang sinabi mo. Dahil doon, bahagyang kumislap ang tagapagtanggol ng Dao, at agad na lumitaw sa harap ni Yan Ruozo. Nang makita ito, agad na lumiit ang mga mag-aaral ni Chinyu. Ikaw, huwag mo siyang hawakan. Nag-aalalang sigaw ni Chinyu, at pagkatapos ay sumugod sa Dao Protector na parang baliw.
Nang siya ay kinakabahan, itinaas ng Dao Protector ang kanyang kamay at marahang kinatok ang noo ni Yanrozo. Sa pagkakataong ito, ituturing ko itong babala sa iyo, walang pakialam na sabi ng tagapangalaga. Ngumiti si Yanrozo at sinabing, salamat, Tio Chin. Maaari kitang bigyan ng babala. Sa sandaling ito, binago ng tagapangalaga ang paksa. Kahit na ikaw ang magiging manugang ko, hindi mo dapat labagin ang mga patakaran. Ang pangungusap na ito ng future daughter-in-law ay nagpapula ng magandang mukha ni Yanrozo na parang hinog na mansanas. Si Chinyu, na nakatayo sa gilid, ay hindi maiwasang mamula. Nakahinga rin siya ng maluwag sa kanyang puso. Damn it! Tinakot mo ako, bulong ni Chinyu sa kanyang puso. Sige, umalis ka dali. Tandaan, ito na ang huling pagkakataon. Kung may susunod pa, hindi ako magpapakita ng awa, walang pakialam na sabi ng guardian. Yumuko muli si Yanrozo at sinabing, salamat, Tio Chin. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya sa dalawang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, Tito Chin, sila. Huwag kang mag-alala, nawalan lang sila ng malay. Majay gising sila sa loob ng 5 minuto, walang pakialam na sabi ng Dao Protector. Nang marinig ito, agad na yumuko si Yanrozo at nagpasalamat sa kanya. Tinulyapan ng Dao Protector si Chinyu at tumalikod para umalis nang walang sinasabi. Paano mapapalampas ni Chinyu ang pagkakataong ito? Napakaraming tanong sa puso niya at agad siyang hinabol. Sa bilis ng Dao Protector, natural na hindi maihahambing sa kanya si Chinyu. Gayunpaman, tila sinadya niyang binagalan ang kanyang takbo, kaya't nanatiling 12-12 metro ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Kabanata 1240, Komunikasyon sa tagapangalaga. Bumilis ang dalawa sa himpapawid, ngunit nanatiling 12-12 metro ang distansya sa pagitan nila. Si Chinyu ay hindi isang tanga. Siyempre, nakikita niyang sinadya ito ng kanyang ama kaya hindi siya nagmamadali. Nakasunod lang siya sa likod nila. Tumakbo silang dalawa ng 12-12 kilometro. Maging ang banal na kapangyarihan ni Chinyu ay nagsimulang makaramdam ng pagkatuyo. Sa wakas, nakarating sila malapit sa isang bangin. Isa itong tigang na lupa, na para bang walang nakatapak dito. Sa pagtingin sa halos primitive na tanawin sa kanilang paligid, nakaramdam din si Chinyu ng bakas ng pagkagulat. Bahagya siyang humihingal, diretsyong nakatingin ang mga mata sa medyo matangkad na guardian na nakatayo sa harapan niya. Malamig na sinabi ni Chinyu, bakit hindi mo iniligtas ang aking ina? Sa iyong kakayahan, ang pagpatay sa kanila ay walang hirap. Nakaharap kay Chinyu ang likod ng guardian. Mukhang nahulaan niya na itatanong ni Chinyu ang tanong na ito, kaya hindi siya nagulat. Sabihin mo na, matagal na hindi nagsalita ang guardian. Hindi napigilan ni Chinyu ang bahagyang pagkabalisa at agad na sumigaw. It is my duty. I can't make a move. Natahimik ang guardian ng mahabang panahon bago niya ito tuluyang sinabi. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil lang sa isang tungkulin, maaari mong baliwalain ang babaeng mahal mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pamumuna na tanggap niya dahil sa iyo? Ads by Pop Future. Pagkarinig nito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang tagapag-alaga. Walang pakialam niyang sinabi, sa pagtayo sa posisyong ito, kailangan mong talikuran ang damdamin sa pagitan ng mga individual. Kung hindi, paano mo masisiguro ang pagiging patas at katarungan? Nakakita ako ng napakaraming tao ng paghihiwalay sa buhay at kamatayan. Kumilos man ako o hindi, darating ang araw na magkakaroon ng pagkakaiba. Hindi ko mababago ang anumang resulta. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Nang magsasalita na sana siya, pinutol ng guardian si Chinyu. Malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba ay hindi ko ito papansinin para maprotektahan ang posisyong ito? Sa tingin mo, ang tagapangalaga ay isang piraso ng cake. Natigilan si Chinyu at nakasimangot. Anong ibig mong sabihin? Mula noong sinaunang panahon, ito ay isang mahirap na trabaho. Hindi ko maipaliwanag ito sa iyo ngayon. Maiintindihan mo ito sa hinaharap, sabi ng tagapangalaga sa malalim na boses. Sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Chinyu, paano niya maiintindihan ang lahat? Anong dakilang pag-ibig?
Anong little love? Sa kanyang mga mata, lahat ay **T. Kung hindi mo kayang protektahan ang mga tao sa paligid mo, paano mo mapoprotektahan ang iba? Huminga ng malalim si Chinyu. Hindi ko ito maintindihan ngayon, at maaaring hindi ko ito maintindihan sa hinaharap. Sa palagay ko ay hindi kita maiintindihan. Walang pakialam na sinabi ng tagapangalaga, hindi ko inaasahan na may makakaintindi sa akin, kahit ang sarili kong anak. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, bakit mo ako niligtas? Hindi mo ba pwedeng hayaan na lang akong mamatay? Nang marinig ito, malinaw na bahagyang nanginig ang katawan ng guardian. Ads by Pop Future. Ayaw kong sagutin ang tanong na ito, malamig na sabi ng guardian. Isang banayad na hangin ang umihip sa kalangitan, at ang mga mata ni Chinyu ay napuno ng luha. Chinyu? Masasabi ko lang na sorry, dahan-daang sabi ng Dao Guardian. Kahit gaano kasakit ang naranasan mo, wala akong magagawa. Hindi mo na ako kailangang intindihin. Baka kamuhian mo pa ako. Pero kailangan mong malaman na mahal ko kayong dalawa. Nakatayo doon si Chinyu, humihikbi. Sa hindi malamang dahilan, sumabog sa sandaling ito ang hinaing na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Hindi makita ni Chinyu nang malinaw ang mukha ng guardian, ni hindi niya alam kung ano ang ekspresyon ng guardian. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng guardian. Magsasalita pa sana siya nang biglang sumugod si Chinyu mula sa hindi kalayuan. Bahagyang kumunat ang noo ni guardian. Parang may naramdaman siya. Gayunpaman, nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw, na para bang handa siyang bugbugin ni Chinyu. Bahagyang ipinikit ng guardian ang kanyang mga mata at hinintay ang kamao ni Chinyu. Gayunpaman, si Chinyu, na sumugod sa likuran ng guardian, ay niyakap siya mula sa likuran. Maging ang tagapangalaga, na ang puso ay kasing tigas ng bato, ay hindi maiwasang bahagyang magulat sa sandaling ito. Tay, miss ko na kayo, araw-araw ko na kayong iniisip mula noong bata pa ako. Ads by Pop Future. Nakahiga si Chinyu sa likuran ng guardian, humihikbi ng hindi mapigilan. Walang sino man ang hindi makaligtaan ang kanilang mga magulang noong sila ay mga bata pa. Ang ganitong uri ng relasyon sa dugo ay hindi mapapalitan ng sinuman. Hindi kailanman naramdaman ni Chinyu ang init ng kanyang mga magulang, na naging dahilan ng kanyang kawalan ng pagmamahal mula pa noong bata pa siya, lalo na ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Kahit anong reklamo ni Chinyu, hindi pa rin ito kayang lunurin ang pananabik sa kanyang puso. Dahan-daang ibinaling ng guardian ang kanyang katawan at tumingin kay Chinyu. Sinabi niya sa mahinang boses, Chinyu, ikaw ang magiging pinakamalakas na tao sa mundong ito. Siguradong hihigit sa akin ang iyong mga tagumpay, o kahit na sino pa man. Ako ito, at ang palaging pinaniniwalaan ng iyong ina. Napuno ng luha ang mukha ni Chinyu. Nais niyang sabihin na hindi niya nais na maging pinakamalakas na tao, ngunit nais lamang niya ang isang ordinaryong at mainit na pamilya. Pero sa huli, hindi niya ito sinabi ng malakas. Pinunasan lang niya ang kanyang luha at pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang determinasyon na sumilay sa kanyang mukha ay nagpadama sa tagapangalaga ng kasiyahan at kaunting pagkakasala at sakit sa puso. Itinaas niya ang kanyang makapal na palad at marahang tinapok ang balikat ni Chinyu. Tian Ruozo ay isang mabuting babae. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Kung hindi, hindi ka magiging karapat-dapat sa kanya, sabi ng tagapag-alaga na may banayad ng ngiti. Huminga ng malalim si Chinyu at kinuyam ang kanyang mga kamao. Nilakad ko na ang landas na ito. Wala akong ibang pagpipilian. Isang araw, hindi ko lang paprotektahan ang sarili ko. Paprotektahan ko lahat ng nasa paligid ko. Kasama ka, ang mataas at makapangyarihang tagapangalaga. Hindi sinabi ni Chinyu ang mga salitang ito ng malakas. Sa halip, ibinaon niya ito ng malalim sa kanyang puso. Tapos na siyang magreklamo. Tapos na siyang magreklamo tungkol sa kanyang mga hinaing. Kailangan pa niyang buhayin ang kanyang buhay. Wala nang nagtatagal na damdamin si Chinyu. Tumalikod siya at umalis. Tumingin ang guardian sa likod ni Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang kanyang anyo. Para siyang sumanib sa kawalan, nawala ng walang bakas.